Meantime, indigenous people, religious leaders, and other groups held a program to support Bamban Mayor Alice Go in Tarlac today. And for the details, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, what is the sentiment of the people there? Well, among the people na nakita natin dito, they were actually from sitios and barangays around Tarlac. And most of them are Aitas. And common sentiment they've shared is they're here supporting Mayor Alice Go, especially during ngayon na mainit yung conversation with regards sa pagkakakilanlan sa kanya. Lahat ng ito, nung tinanong natin sila if they are compensated in other means or ways, this is an initiative daw. Yung 2-day program na ginawa nila yesterday and today, lahat yan initiated nila. Bumaba raw sila ng kusa from the mountains just to forward and share their sentiments in support of Mayor Alice Go. Yung mga nakausap natin, some of them are representatives nga nung IPMR. Ito yung Indigenous People Municipal Representatives. Sila yung iba sa mga para naging spokespersons nitong mga grupo na ito. At ilan sa mga nabanggit nila na itulong daw sa kanila ni Mayor Alice Go is yung access nga for educative or academic facilities. So dahil meron silang hatid sundo program, students or yung kabataan doon sa kabundukan, nakakababa na raw. Hinahatid sundo raw ito para ma-access nga yung mga paaralan, yung mga pasilidad. At the same time, i-escort din sila hanggang sa pag-uwi. On the other hand, may sinabi rin sila kasabay nito yung tungkol nga sa addition of establishments na naobserbahan nila in comparison daw sa past na administrations na humawak daw dito sa Bamban Tarlac. Among all of them, hindi natin nakita si Mayor Alice Go. Tinanong din natin kanina umaga kung kahapon ba yung unang araw no pagsasama-sama nila ng indigenous people plus other locals and residents ay nakita ba nila si Mayor Alice Go. Wala raw siya dito. And even today, wala siya dito. So since baka wala pa tayong information kung saan natin pwedeng habulin si Mayor Alice, pero dahil magkakaroon nga siya ng series pa ng hearings, baka nasa kamay nilaan siya. Balik sa inyo. Oo. Merimon, recently nagkaroon ng very telling or tell-all interview kahapon ang Bamban Mayor at marami mga revelations na sabihin natin nakakabigla para sa marami. Alam ba ng mga tao kaya dyan sa mga nakausap mo itong mga revelations na ito or para sa kanila ito rin ba'y shocking? Nung tinanong natin sila kung ano yung masasabi nila dun sa ongoing na controversy nga tungkol sa identity ng kanilang mayora, ang isa sa nabanggit nila sa atin, kung Chinese daw itong kanilang mayor, bakit daw hinayaan na mapunta nga raw sa ganitong posisyon? Ibig sabihin daw, residente raw siya, citizen daw siya dito sa Bamban Tarlac. For the others, yung common sentiments naman nila, kung yun man daw yung pagkakakilanlan sa kanya, ang kanila naman daw kasi, nadinig daw sila for the very first time, nagkaroon daw sila ng opportunity na magkaroon ng mas magandang access nga dito sa parang mainland ng Tarlac. Oh, sorry, Merimon. Sorry I'm talking about yung paternity supposedly ng mayor, itong kung sino pala ang mother niya at ang relasyon ng mga parents siya. Okay. Alam ba nila ito? O matagal lang sikreto na open sa lahat? Actually, pagtungkol nga dyan sa familial connections or ni Mayor Alice Go, ang nakwento pa lang sa atin, may mga ilan daw dito kapitbahay nila si Mayor Alice Go. Hahanapin pa nga lang natin sila mamaya para malaman natin yung kwento ng buhay ni Mayor Go. Pero ang nabanggit daw sa kanila kasi, hindi pa sila well established or well knowing tungkol nga sa mga ganitong detalye. Kasi nga even before daw na tumakbo or mapunta sa posisyon ng pagiging mayor itong si Mayor Alice Go, ang nakita pa lang nila is kung paano nila, yung impression nila mismo dito kay Mayor Alice. Hindi pa raw nila gaano nakakakilala noon itong tumatakbong kandidato, pero naramdaman daw kasi nila na mukhang may mabuting loob daw ito, plus yung mga pangako raw na ibinibigay nila sa kanila. Pero later on, we will try to meet with those na sinasabing mga kapitbahay ni Mayor Alice para malaman nga natin kung matagal na ba talaga silang nakatira sa lugar na ito, kung sino-sino ba yung mga nakakahalubilo niya dito, and other stories related sa identity, personality, and character ni Mayor Alice Go. Balik sa inyo. Okay, Merimon, yung mga nakausap mo, they do believe in Mayor Alice. Ang sabi nga nila, dapat daw hindi pinayagan to get in that position. But after hearing all the stories, yung mga revelations, nagbago ba yung kanilang pananaw? Do they plan to do that again, yung mga pagtitipon-tipon nila in the near future? Lahat ng mga naging spokesperson, yung mga nag-share ng sentiments nila earlier,
pare-pareho silang isinusugo pa rin daw ang suporta kay Mayor Alice Go. At alam nga nila ngayon, aware sila na medyo napag-iinitan ngayon yung conversation tungkol nga sa kanilang mayora. Kaya hindi raw sila hihinto sa pagpapakita ng kanilang suporta. Even outside actually nitong kahabaan ng Bamban Tarlac, hindi ko alam kung mailalakad ko kayo, pero doon sa may labas, napuno iyan ng mga paraphernalia na ang nakalagay doon is puro pagsuporta nila kay Mayor Alice Go. Even doon sa bungad pa lang ng Bamban Tarlac, puro paraphernalia na siya, puro posters na siya na nakalagay na, we support you, we will fight for you, huwag mo kaming supuan, Mayor Alice Go. And it somehow says a lot doon nga sa conversation tungkol dito nga sa Mayor ng Bamban Tarlac. Yun nga lang, may nakausap din tayo na nasa kabilang dako naman ang kanyang sentimiento na pagdating nga raw sa ibang mga bagay, medyo mahirap daw makakuha ngayon ng tulong mula dito sa munisipyo. May nakausap tayo na isang residente na obserbahan niya na biglaan lang daw sumulpot itong si Mayor Alice Go. Hindi raw nila ito kilala, hindi rin nila alam na may tatakbo na ganito nga na babae at saka iba nga ang baka pinanggalingan ito. Nagulat na lang daw sila na meron na nga kandidato up to the point na botohan na sila. Pero hindi daw nila ito binoto dahil nga hindi nila kakilala. So medyo halo-halo pa rin ang opinion tungkol nga dito kay Mayor Alice Go. Balik sa inyo. Parang Wes Anderson yung framing nung kuha ni ano. No? Marymon, bigyan mo kami idea, ang Bamban ba ay saang bahagi ng Tarlac? Ito ba ay yung Kapampangan speaking side pa or yung Ilocano speaking side na? Kapampangan dito sa Bamban Tarlac. Actually, isa pa nga sa parang pinaka-kino-compare dito, ito raw ang humabol sa pag-asenso, sunod daw sa Mabalacat, Pampanga. Kaya yun isa sa parang ang inoobserbahan nila na nung umupo raw itong si Mayor Alice Go, iba raw yung naging asenso dito, dagdag establishments, iba daw yung pag-aayos ngayon sa mga kalye, sa mga daanan, mga pasilidad. Kaya yun yung nagiging daloy ngayon ng conversation tungkol nga dito kay Mayor Alice Go. Pero tinry din natin kunin yung panig nila dito sa munisipyo. Si Vice Mayor nandito rin. Kaso hindi niya tayo in-entertain for today. Balik sa inyo. Iba yung pag-asenso, Denise. So pwedeng tanong sunod dyan. May nakikita ka ba dyan ng mga establishments or the usual fast food chains na malaki ang presence dyan? Kasi normally sukatan mo yun ng... Kasi pag nakita mo rin yung fast food... Yes. Go ahead, Marymon. Yan yung pinakabinanggit nung mga na-interview natin. Marami ng fast food chains ngayon ang nandito. Convenience stores, plus iba pang mga establishments, mga small restos, mga tindahan. Mas kumakalat na nga raw sila dito kumpara noon na hindi naman daw ganito karami yung mga ganitong establishmento. Marami ng fast food chains. Even tayo may mga naobserbahan na tayo yung mga major fast food chains na madalas lang natin nakikita sa city. Nandito na rin sila, plus convenience stores. Ano ba ang major, if ever kunyari, may tourism draw ba ang Bamban? May dahilan ba yung mga tao para pumunta dyan? Marami ditong mga tourist attractions, pero nakakakalat siya sa buong Tarlac eh. Wala yung nakafocus na talaga dito sa Bamban. We're just talking about Bamban ha, Bamban, Marymon. Bamban lang tayo. Diyan ba sa Bamban, ano ba ang pupuntahan mo dyan at bakit, di ba? May dahilan ka ba dapat din ng ganun? Well, inaaral natin ngayon yung mga pwede mapuntahan, pero wala pa tayong makita na ang focal point is nandito talaga mismo sa Bamban, Tarlac. Medyo nakakalat pa sila around Tarlac eh. May mga casino ka bang nakikita dyan? Mga hotel, etc.? Walang casino, pero ang makikita natin dito is yung Pogo Hub, yung nirate nitong March. Buti naman nakuha ni Marymon Reyes yung ating hinihint. Ayan, Eto sila. Oh. Actually, nagpaalam na tayo kung pwede nating makuhanan yung pinakaloob nga nitong Pogo Hub. Pero itong nakikita nyo, yan yung supposed na mall. Plus yung ibang mga buildings na kulay puti, yan yung mga Pogo Hubs. Mahaba ito. Itong buong likuran ng munisipyo hanggang doon sa kabilang banda, lahat yon ay mga buildings or establishments. Nakasama nga dito sa compound na ni-raid dahil nga doon sa existence ng Pogo operations. Marymon, pasilip nga ng konti doon sa mall na yon, pakita mo lang. Hanggang doon sa may kotse, yan. So, yung mall na yan, existing mall yan, operational yung mall na yan? No, lahat na nandito mismo sa etong lupain na ito, sarado ngayon. Temporarily closed siya sa public, lahat ng operations sarado. Pero before that, mall siya. Gumagana yan at isa yan sa mga drivers, masasabi mo ng traffic to that place.
Yes, totoo. And bukod kasi dyan, may mga restaurants na rin sa baba, mga Chinese restaurants. Pero yun nga, lahat sila sarado. Even yung mismong gate doon, papasok nga sa Pogo Hubs, sarado sila. Pero tinry natin na magpaalam nga. Hinihintay lang natin ngayong approval kung pwede nating masilip yung loob. Nako. Maganda rin, Merrimon, mamaya pumunta ka sa presinto kasi tinanggalan na rin ng police power si Mayor Go, di ba? Yes, At correct. kung ano yung significance nun. Anyway, Merrimon, marami pa kaming tanong. Pero sana, mag-uwi ka raw kay Denise ng masarap na mga specialty nila dyan sa puguhan na yan. Puguhan. Puguhan talaga. Alright. Asahan ko yan, Merrimon. Again, that was our mobile journalist, Merrimon Reyes. Thank you.